Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Handa naman akong ligawan ka kahit hindi ko iyon ginagawa sa mga babae. Handa akong maghintay kahit gaano katagal, pero wag mo naman akong iwasan. Paano kita mapapasagot niyan kung palagi kang lumalayo sa akin? Atin pong tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang Certified Playboy. Sa halip na magmukmok ay naisipan na lang ni Madeline na ituloy ang balak na ayusin ang mga files ng empleyado ng Captured Photo Works. Ngunit maya't maya ay natutulala siya. Hindi pa rin niya matanggap na may nagmamay-ari na ng puso ni William. Paano na siya? It's your fault, William. It was just too damn easy to fall for you. You're too irresistible, wika niya, habang nakatitig sa feature na naka-attach sa hawak niyang biodata. Pero ano ba ang ginagawa niya? Mukha na siyang baliw sa inaakto niya. Naiiling sa sarili na isinama niya sa tumpok ng mga biodata na nilalagyan niya ng label na gun ang kanina pa tinitingnan na biodata ng isang nagngangalang Ryan. Resign na rin ito. Ngunit natigilan siya nang masulyapan ang 2x2 picture ni Ryan. Pamilyar iyon sa kanya. Dinampot niya ang biodata at pinakatitigan ang litrato. Then it hit her. Ito ang lalaking nahuli niya ni William na nagnanakaw ng film sa photo coverage studio. May pagkaklepto pala ito. Mabuti na lang at nag-resign na. Katatapos lang niya sa ginagawa na mag-ring ang telepono. Dinampot na rin niya ang receiver. Kung si William ang kailangan ng caller, i-entertain niya iyon. Baka may masabi itong impormasyon tungkol kay Arlene. Gusto niyang malaman kung gaano kaganda ang babae. Hello? Hello, Madeline? Patuwid siya ng tayo nang makilala ang boses ni Konsehal Ashton. Konsehal, sabi niya, may tumawag sa akin mula sa presinto. Nagsalita na raw yung isa sa mga pumasok sa bahay mo. Ipinagtapat na nila kung kanino sila nagtatrabaho. Ho, namilog ang mga mata niya. Too soon. Ayaw pa niyang malutas ang kaso dahil ayaw pa niyang umalis doon. Sino raw po ang nag-utos sa kanila? May binanggit itong pangalan ng isang congressman. Kumunot ang noo niya. Ano naman ho ang kinalaman ko sa congressman na iyon? Bakit niya ako gustong ipadukot? Wala kang kinalaman sa kanya. Pero may hinahanap siyang photographer. Ryan raw ang pangalan. Dati raw nagtatrabaho iyon sa studio ni William. May nakuhanan pala itong sensational crime. Kilala mo ba si Rodrigo? Yung anchor sa isang TV network? Abay si congressman pala mismo ang tumumba roon. Hinagilap niya ang pangalan ni Ryan sa files. Parang napaso pa siya nang mahawakan iyon. Akalain ba niyang may link iyon sa kanya? Nagtatago na ngayon si Ryan. Pero nag-iwan daw ito ng telegram sa congressman na iyon. Sinabi ni Ryan na inilipat daw sa iyo ang film na hinahanap ng mga lintik noong magpunta ka sa studio ni William. Totoo ba iyon? Ho, nabunggo po niya ako pero wala naman po akong film na nakita sa bag ko o kahit sa damit ko. Baka naman po nililito niya lang si congressman para tantanan siya. Malaking tao nga naman po ang mababangga niya kung sakasakali. Kaya naman pala hinalughog ang buong bahay niya. Posible, pero huwag kang mag-alala, kumikilos na mga batas. Hinahanap na si Ryan para malinawan ang lahat. Bibigyan ka rin ng mga pulis ng 24 hours protection. Parating na sila riyan sa bahay. Okay, para siyang lantang gulay nang ibaba ang telepono. How she wish William were beside her. Napatitig siya sa telepono. Bigla na lang may kumislap sa isip niya. Denial niya ang cellphone number nito. Madeline, is that you? Tanong niya bago pa siya makapagsalita. Oo, bakit parang galit ka? Hindi ako galit. May nangyari ba riyan? Wala naman. Wala pala. Ano ka ba naman? Nagdadrive ako. Baka mahuli na naman ako. Matatanggalan na talaga ako ng lisensya. Matatanggalan ka ng lisensya?
tapos hindi ka na makakapunta sa Subic. Pagalit na wika niya rito. Madeline, mahalagang makapunta ako roon. I have to meet with your first love, sigaw ng isip niya. Oo nga, ibababa ko na nga, ibinagsak niya ang receiver. Tiningnan niya iyon ng masama bago bumaba ng kama. Inipon niya ang mga biodata na inayos niya bago lumabas ng bahay. Nasa lubong niya si June. Uuwi na ako, pahayag niya rito. Pero delikado, samahan mo ako hanggang sa bahay kung gusto mo. May darating dito ng mga pulis mamaya. Sinabi ko sa maid na padiretsuhin sa bahay ko. May proteksyon na ako. Hindi ko na kailangan mamalagi rito. Hindi pa lumilipas ang 24 oras ay nakita na si Ryan. Nagtatago pala ito sa isang resort sa Batangas dahil sa takot sa mga tauhan ng congressman na naghahanap dito. Nakapagbigay na ito ng statement sa mga pulis at press. Naibalita ni Konsehal Ashton kay Madeline na magkakaroon ng hearing ngunit hindi niya na kailangang tumistigo pa sa korte. Tutal ay may tibay naman ang ebidensya laban sa congressman. Inirespeto naman ng konsehal ang desisyon niya na bumalik sa apartment niya. Tinanong pa siya nito kung nagkaroon sila ng problema ni William pero sinabi lang niya na hindi lang siya sanay makitira sa ibang tao. 4 na araw na siyang hindi nakakapasok sa photo coverage studio. Ang totoo, wala na siyang balak bumalik doon. Kinumbinsi niya ang sarili na si William ang ugat ng mga kaguluhang nangyayari sa buhay niya. Kaya ano pang saysay na manatili siya roon. But somehow, a part of her protested. True, her life had never been the same again since he met him. Ngunit kung susiriin niyang mabuti ang sarili, alam niyang makikita niya na ang mga pagbabagong naganap sa kanya ay para na rin sa kabutihan niya. Pinag-resign siya nito kay Miss Tricia and she could not deny that one of the best decisions she made in her life. Ngunit kung mayroon man siyang nagawang desisyon sa buhay niya na sa tingin niya ay pinakamaganda sa lahat, iyon ay nanghayaan niya ang sarili na mahalin ito. Hindi maganda ang kinahinatnan niyon, at least nalaman niya kung ano ang pagmamahal. Hindi lang pala iyon tungkol sa romantic beginning at happy endings. Masaya na rin siyang malaman na may kakayahan pala siyang magmahal. Pero anong gagawin mo sa buhay mo ngayon, Madeline? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa kisame. She was lying on the sofa. Magsimula ka. Kumuha siya ng coupon band at sinimulang ipil-apan ang mga impormasyon tungkol sa sarili. Gumawa siya ng resume. Ipapacomputerize na lang niya iyon kapag natapos na. Si Madeline, may magandang kahihinatnan pa rin ang pagkakakilala mo kay William. May lakas ng loob ka nang mag-apply para sa bagong trabaho. Kausap niya ang sarili, ngunit hindi makuhang ngumiti. Natigil siya sa ginagawa nang makarinig ng mga pagkatok. Tumindig siya at binuksan ang pinto. Gayon na lang ang paninigas ng buong katawan niya nang makita si William. Hi! Waring hindi pa sigurado sa sariling bati nito sa kanya. Pinapasok niya ito. Nakabalik ka na pala, aniya. Sumalampak uli siya sa sahig at pinagpatuloy ang paggawa ng resume. You don't sound happy about it. Anitong nanatiling nakatayo sa sala. As if it's something I should celebrate about. Upo ka, alok niya rito. Iminusyon ang sopa. Nasabi na sa akin ni Dad ang tungkol kay Ryan. Eh di alam mo ngayong ikaw ang ugat ng lahat nang munti ko nang ikapahamak. Dati mo siyang empleyado. Noong nagpunta tayo sa estudyo mo, hinahana ka pala niya para isurrender sa iyo ang film dahil alam niyang konsehal ang daddy mo. Kaso wala ka, as usual. Hinahabol na pala siya ng mga goons nung makita natin siya. Naisipin niyang lituhin ang mga iyon kaya kumuha siya ng katakot-takot na films. Yeah, I heard about that. Sorry. Napatingala siya sa mukha nito. He really looked sorry. Napansin din niyang parang nagbago ang mukha nito. Well, he was still charming. Pero kulang ito sa sigla. May sakit ka ba? Bigla siyang nag-alala rito. I don't know, but I'm feeling weak. Nasa ospital nga dapat ako ngayon. Kaso hindi ako pumayag. Bumalikwas siya ng tayo. Bakit? Anong nangyari? Nahulog ako sa yate. Hindi ako napansin ng mga kasamahan ko. 2 araw akong nagpalutang-lutang sa dagat. Oh my God, are you serious? He chuckled.
No, nag-init ang mga pisngi niya. Hinampas niya ito. Hindi ka nakakatawa. Lumayas ka. Alis! Sorry, but I can't help to tease you. You're so damn beautiful. Sige, ituloy mo lang. It's true. Hindi ka ba naniniwala na maganda ka? Wala pang nakapagsabi sa kanya ng ganun, kaya bakit siya maniniwala? You're just teasing me again. Well, I have a good news for you. Wala akong panahon sa'yo, kaya kung pwede lang, umalis ka na. Sumalampak uli siya sa sahig. What's that? May resume. For what? You have a job. Not anymore. Nag-awol na ako. I see. Well, that's good. Tumabi ito sa kanya. Kahit hindi siya nakatingin dito ay nararamdaman naman niyang nakatitig ito sa mukha niya. Sumalampak na ito ng tuluyan sa sahig. Ginaya ang posisyon niyang nakadapa. I miss you, bulong nitong malapit sa tenga niya. I miss you ka dyan. Pagkatapos mong makipagkita kay Arlene, sumbat ng isip niya. Nasaktan siya dahil parang masaya pa ito na hindi na siya babalik sa captured photo works. Nakausap ko na si Arlene. Pwede ba? Singhal niya rito. Tama ba namang ikwento pa sa kanya ang date nito kay Arlene? Kinuha niya ang resume niya at tumindig. Saan ka pupunta? Out, total. Ayaw mo rin namang umalis, ako na lang ang lalabas. Pero may sasabihin pa ako, mamaya ka na mamasyal. Awat nito sa kanya. Willing siyang mag-move on sa buhay niya kahit wala siyang lovable na William. Pero sana ay maintindihan nito na hindi niya matatanggap bilang kaibigan. Paano niya ito makakalimutan kung palagi niyang makikita ito? Hindi ako mamamasyal. Bakit ba ang purol ng utak mo? Hindi ka ba nakakahalata? Ayaw na kitang kausap. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Gigil na wika niya rito. Alright. You don't want to see me. That isn't new. Pero wala akong pakialam, okay? Handa naman akong ligawan ka kahit hindi ko iyon ginagawa sa mga babae. Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Pero wag mo naman akong iwasan. Paano ko pa kita mapapasagot niyan kung palagi kang layo ng layo sa akin? Napakorap siya sa 3 beses. Ano raw? Excuse me, nakadrugs ka ba? Baka naman totoong 2 araw itong nagpalutang-lutang sa dagat at naiwan rin doon ang katinuan nito kaya kung ano-ano ang pinagsasabi nito ngayon. Bakit ka ba ganyan? Parang gusto na nitong magwala. Pumadyak pa ito na parang bata. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ano pa bang kulang sa akin? Yung ibang mga babae nagpapakamatay mapansin ko lang. Pero pagdating sa'yo walang epekto ang apil ko. Kung nawawala nga ito sa sarili, sana'y huwag nang bumalik ang katinuan nito. Are you saying that? Napangisi siya. May crush ka ba sa akin? I love you, damit. Hindi niya iyon kinaya. Kaya matagal siyang nakatulala. Na-misinterpret na naman ito iyon. Inakalang baliwala lang sa kanya ang declaration of love nito. I hate you, wika nito at nanlalaki ang butas ng ilong na naglakad patungo sa pinto. He really was adorable. Saan ka pupunta? Awat niya rito. Hinawakan niya ito sa braso. Don't touch me. Napahalakhak na siya ng tuluyan. Para ka talagang sira. Pero natameme siya nang kabigin siya nito sa bayawang. She saw his face moving down on hers. And then the kiss happened. Nagkapira-piraso lahat ng alaala sa utak niya. It was as if the past, present, and future didn't exist. She could swear time had stopped at that exact moment when his lip touched her. Naging malinaw sa kanya kung bakit handa siyang isakripisyo ang lahat-lahat ng pag-aari niya para sa halik na iyon. Because it was everything. Nakabukas ng malaki ang bibig niya nang mag-angat ito ng mukha. Why is that every time I kiss you and I hold you this close, you act weird? Akala ko pa naman nung una, gusto mo rin ako. But then you left me in the hotel room. It was the darkest hour of my life. Do you know that? Hindi mo naman ako hinalikan sa mga labi noon. Ngayon pa lang, aniyang ipinilig niya ang ulo. Bakit mo nga pala ako dinala sa hotel? Talaga bang balak mo akong pagsamantalahan? Sabi niya rito. Aaminin ko, pinilano ko talaga ang pag-aaya sa iyo na mag-date tayo. Hindi ko kasi matanggap na may babaeng nagsabing hindi niya ako type. Pero ang sa hotel suit, hindi ko yun binalak. But then you slept in my arms. I just had this urge to tease you.
It was so powerful that I can't resist it. Hindi ko akalaing gumagawa pala ako ng sarili kong hukay. Dahil nung iwan mo ako roon, nalaman kong gusto pala talaga kita. Gusto mo akong pagsamantalahan, nahiya ka pang aminin. I really like you, akala ko, ego ko lang ang nasaktan sa ginawa mo. Pero nung magpunta ka uli sa bahay, nalaman kong nasaktan ako dahil mahirap pala kapag nare-reject ka ng taong gusto mo. But then I found out that I didn't just like you, mahal na pala kita. Kaya nga gustong gusto ko nang magpunta sa Subic kasi makikipagkita ka sa first love mo. Bigla siyang lumayo rito. Ano? Tanong nito, mukhang nalilito. Huwag ka nang magkaila, si Arlene, girlfriend mo siya. Sinabi sa akin hindi ko natanong ang pangalan niya, basta kasapi raw siya ng thriller seeker. Shit, hindi dapat ako nagpapahalik sa'yo. Pinunasan niya ang likod ng kamay ang mga labi. Pero sino ba ang niloloko niya? Hindi na mabubura sa labi niya ang halik nito. Dahil naka-imprint na iyon sa utak niya, naka-frame pa. Totoong first love ko si Arlene. Pero Madeline, hindi ko siya girlfriend. She's my mom. Mami mo, si Arlene, napangiwi siya. Patay na ang mami mo, diba? Yeah, 7 years ago. Pero bakit sabi mo sailing pal mo siya? He signed. Because that was the last role she played before she died. Kaya doon namin siya naaalala. You see, ako, si dad at si mami. We are all parts of thrill seeker. We love to sail. But one time, inabutan kami ng bagyo sa dagat. Inutusan siya ni dad na pumasok na lang sa cabin, but she won't listen. Sabi niya kung hindi siya tutulong, mamamatay kaming lahat. She's the bravest woman I ever known. Pero ngayon, 2 na kayo. Dahil nakaya ko ang powers ni Miss Trisha, ganon, pinisil nito ang ilong niya. The way he did on their first date. You know what? Malaki ang naging epekto sa akin ng pagkawala ni Mami. Nakita ko kasi na malaki ang pinagbago ni Dad simula noon. Parang nawalan siya ng direksyon sa buhay. Kahit nagkukunwari siyang masaya, alam kong hindi pa niya matanggap na wala na si Mami. Kaya nga kung ano-ano ang naiisip niyang gawin. Pati pagpasok sa politika, makalimutan lang si Mami. I got scared. I thought it was unhealthy to fall in love. I don't want my life to depend on one woman. Paano kapag nawala siya? Paano kapag nag-break kami? Kaya gumawa ako ng pangako ko kay Mami na siya lang ang babaeng mamahalin ko. Nagmamadali akong makapunta sa Subic dahil gusto kong magpaalam sa kanya na sisirain ko na ang pangako ko sa kanya. Dahil nakilala na kita. And yeah, I love to love you and make you my life, Madeline. Because that's the only way I could survive now. Oh God, I'm sorry. Akala ko, it's just alright. Just say that you won't avoid me again. And promise you let me court you. Court me? Pakakasalan na kita. Wala na siya pang balak pakawalan ito. Pagkatapos ng mga narinig niya, yumakap siya rito at pinupog ng halik ang mukha nito. I love you, I love you, I love you. Hinawakan siya nito sa baba at inangat ang mukha niya. You do? Yes, tinago ko lang sa'yo. Isa pa, naiinis ako sa'yo dahil palagi kang nagpapaalam na pupunta sa Subic. Tapos parang gusto mo na akong tanggalin bilang manager. Dahil nga sa mga goons na humahabol sa'yo. I told you, natatakot akong mawala ka sa akin tulad ni Mami. Ayokong matulad kay Daddy. Ayokong pumasok sa politika. Kung sinabi mo ba agad sa akin inihilig niya ang ulo sa dibdib nito. Kapag nag-honeymoon tayo, gusto ko sa Subic, hiling niya. Wag na utang na loob, tanggi nito. Ititigil ko na ang sailing, kalilimutan ko na ang thrill seeker. Pero ipubaya mo na lang sa akin ang pagpunta sa Subic. I still have to go there at least twice a year, tuwing birthday at death anniversary ni Mami. Pero hindi ako makapapayag na pumunta ka roon pati ang magiging anak natin. Mahirap na. She saw a fear in his eyes. And she knew he didn't want to risk losing her. Pero gusto rin niyang mapalapit kay Arlene. William, what? I insist. Bakit ba nakalimutan kong katulad ka nga pala ni Mami? Hindi ka magpapatalo. Tumawa siya. Just kiss me again, will you? When their lips touched, she felt that she couldn't bear losing him too. Because that will be the end of the world for her. Sa birthday ni Arlene, doon lang tayo sa Pangpang. Maiintindihan naman niya siguro.
Hindi ko alam kung paano ko nag-survive ng mga panahong hindi pa kita nakikilala. Pero hindi ako mabubuhay kung mawawala ka. I guess mom will understand, sang-ayon nito.